We're now in Takeshita Street. Okay. Grabe yung nagastos ko dito sa pagbili ng mga viral products na to dito sa Japan. Sunblock. We're happy ako sa mga sunblock dito. Ang iba, amazing talaga. Ang iba, okay lang. Pero isang product, I honestly thought it was fake until I saw the results with my own eyes. After 30 days of testing, here's my honest review of Japan's most viral drugstore finds. Which ones kaya ang worth ng money natin? Or which ones kaya ang budol lang? Pagkatapos nga ng 30 days ng paggamit, ito na ang honest review ko. Sulit ba talaga ang mga viral products sa Japan? O nabudol lang kami? Oh no! Saying goodbye na. For now, Disney. Basta kami. Bye-bye. Ready to go. Goodbye na Disneyland and Disney Resort. After check-in, diretso na kami for lunch. Pero sila, attorney, need to buy something muna and we'll skip lunch. Cause heavy daw breakfast nila, so ako na lang naiwan mag-isa. Anyway, I discovered this Japanese restaurant. Mga plates ng sushi gliding non-stop sa conveyor belt. And lahat ng diners nag-aabang at nag-grab na lang ng favorite bites nila. Kaiten sushi ang tawag sa conveyor belt sushi. Akala ko isang set lang kukunin ko. Yun pala, kuha ako ng kuha from the conveyor belt. What? Na-miss ko nga talaga ang sushi and sashimi here. Ang dami tuloy kong nakuha. Ito na yung last bite ko. Ayan, no? Kinain ko halos 700 pesos lang. Pero naka-fatty sashimi na ako, ha? But it's good. It's good. Kakaiba rin. After that heavy lunch, napadaan na ako sa Loft. Ito yung favorite store dito sa Japan. Dito kasi for me, it's like a treasure chest ng lahat ng bagay na di ko alam na kailangan ko pala. Gustong-gusto ko dito ang stationery, planners, pens, even cosmetics, unique souvenirs, mga smart na Japanese inventions din, yung mga anik-anik and maliliit. And of course, mga pang-wellness. Dito ko na-discover itong Propolines. Mouthwash to. Later, papakita ko sa inyo kung ano talaga ang nagagawa nitong Japanese mouthwash na to. A few moments later. Then later on, nagpunta na kami nila Attorney and Therese sa Harajuku. We're now in Takeshita Street. Just checking out yung vibe ng real-life anime scene. Dito mo makikita yung mga trendy boutiques, cafes, tsaka dessert shops. Mapapansin mo na bold and imaginative yung fashion ng mga bata dito. Ako kaya kung dito ako nakatira, ano kaya ang style kong anime? Pero gusto ko din talaga nang mag-try mag-anime outfit soon. I-add ko yan sa bucket list ko. Comment down below guys, kayo, anong gusto nyo? Meron ba kayong outfit na unimaginable na gustong i-try? Or kahit picture na lang? Why not? Self-expression daw tawag dyan. At eto na nga, we tried the tornado potato. Siyempre masarap, tsaka yung cheese dog nila. Hintayin natin ito. Ito yung gustong-gusto ni Therese. Wow, ang crunchy. Ang tataranog, be. Ito naman yung parang anong tawag? Bread. 10 yen cheese 10 yen cheese bread. Wow. Yan. Ito na. Wow. Wow. Ganun nga ang pagkain. Therese, tama ka. Talagang pinupul ang cheese. Sarap. Tingnan nyo to. Oh. Ano siya? 10 yen ang bread ang tawag. Then napadaan din kami sa Gacha Phone. Toy vending machine to na naglalagay ka ng coins, twist mo yung knob at makakakuha ka ng random toy. Pero yun nga, gusto ko sana Dragon Balls pero wala akong nakita. At eto na nga, nahila na ako dito sa mga drugstores nila. Dami kasi pwedeng mabili. Ayan, hanap na kung hanap, ano na ang mabibili ko.
After long hours of shopping, nako, eto, may nakuha kaming isang water daw. Ayan, at ang sabi dito ay, yung matataas ang BMI or mabibigat nga, eto para sa'yo to. Makaka-burn ng belly fat. Totoo ba to? Let's try! Then later on, nag-rest na muna kami sa hotel cause ang plan ay to shop na lang sa Donkey by midnight para mas konti ang tao. At eto na nga kami! It's shopping time! Dala-dala ko na ang listahan namin. Merong supplements, merong skincare, merong makeup, at marami pang iba, syempre pampasalubong. Super happy ako sa mga sunblock dito. I-share ko na rin sa inyo itong most popular Japanese drugstore Budol products, especially sa travelers. Biofermin, ito gustong-gusto ko na try ko din ito. Very mild lang ito and very gentle para sa akin. Ota Isan, ginagamit ko din siya lalo na pag medyo fatty yung nakain ko. So, inom kagad ako nito, mawawala kagad. Propolin's mouthwash. Ito yung very effective na mouthwash na leaving your mouth really fresh, parang all day and even all night. So, ang maganda rin dito pag ginamit ko yung mouthwash, feeling really clean at may makikita kang parang debris or plaque na lumabas sa bibig mo. Hepalize GX. Andyan naman makikita ninyo sa screen kung ano yung rating natin. And also the price. Ryo Kakusan Direct. Ito yung blue and pink boxes. Nagsusooth ng dry throat natin. After spending way more than I planned, may mga products na hindi ko na bibilhin ulit. Pero meron ding mga products na automatic na kasama na sa bawat Japan trip ko. Kaya kung pupunta kayo ng Japan, huwag basta kumuha ng lahat ng viral. Kasi hindi lahat ng budol ay sulit. Pero yung nasa top 5 ko, baka maubusan pa kayo kung hindi kayo maaga bumili. Kung may favorite Japan budol product kayo, comment naman dyan down below. Baka yan naman ang matest natin next time. And if this video helped you avoid wasting money, please like, subscribe, and share naman this with your fellow Japan shoppers para sabay-sabay tayong mabudol. Pero this time, sulit naman. Good morning! Magtataho na sila.